bang grabe talaga tong ating House of Representatives, ano? Wala na talaga, di ba sabi ni Pangulong Marcos, although pabalat bunga at pa-cute lang naman, mahiya naman kayo bago palakpakan sila. Kaya napapalakpakan sila kasi wala silang kahihiyan. Nakita niyo yung pagpasa ng yung bycam. Opo. Ipapasa nila, 1 minuto lang, nag-move, in-approve, nag-adjourn, may gusto pa magsalita, ay hindi pagsalita. Ganon na, kabastos. At kawalang kwenta ang House of Representatives. Hindi ko nilalahat, may mga matitino, mga miyembro dyan, siyempre, kilala naman natin kung sino, pero as a whole, yung liderato, napakasama. Grabe. Ngayon lang ako nakita ng ganyan kabastos. Kaya alam nyo, although ayaw ko kasi nasa konstitusyon naman at may House at may Senado, hindi mo masisisi yung sentimiento ni Senator Padilla. I-shut down na daw ang Senate sa kang House. Opo. At saka hindi mo minsan masisi yung iba na parang gusto ay RevGov na eh. Yes. Pero wag, para sa amin at para sa partido na PDP Laban, ayaw po namin ng extra constitutional. Kaya lang, pagka ganyan ang nakikita, talagang sasadsad ang trust level ng ating pamahalaan. At alam nyo, yung pinakikita ng liderato, akala nila bida sila, akala nila magaling sila. Nasilaw kasi sa kwarte. I mean, let's not mince words. Puro pera ang inatupag kasi nagmamadali sila doon sa budget, doon sa General Appropriations Bill na maging batas na. Sabagkat naka-built-in na at sinabi na rin ni Congressman Leviste, built-in na yung panuhol sa kanila para sa impeachment. Ayan Pebrero na, malapit na eh. Natatawa naman ako. At saka yung mga, eto ba, pwede ba alam nyo, pera ng bayan yan, yung Presidential Communications Office sa Bakagay, wala tayong maasahan sa bulok na sistema talaga eh. Pag kumuha naman kayo ng trolls, yung matinu-tino naman, yung medyo masarap namang i-engage at yung may follower, magto-troll kayo. Ang follower, 5, 8. Wala pang ang double digit eh. Meron nga, anak ng teteng, huwag naman kayong magpakawala ng troll na 0 followers, nakakahiya eh. Bago, binabayaran niyo yung mga yan, papila naman kayo. Pera namin yan eh, ha? Sa bagay, anong mapapala mo sa ganyang klaseng Presidential Communications Office na 5th rate? 5th rate, hindi pa nga 2nd rate, hindi pa 3rd rate eh. 5th rate. Kumbaga sa abilidad ay nasa mas mababa pa sa trust rating ng Pangulo, below, mga 1,000 meters below sea level. Ang abilidad, kapasidad at mental yung mental ability ng mga nasa PCO ngayon. Kita niyo naman ang style, di ba? Hindi makasagot ng maayos. Kaya niloloko-loko lang sila ng mga reporter. Matatalino yung mga reporters natin, ha? Ay, yung sina Ivan Mayrina, mga graduate yan. Yung mga iba dyan, outstanding students pa, ha? Yung sina Ivy Reyes, UP yan. Talagang mapapahiya ka kung ikaw ay isang abogadong nasa ilalim lamang ng LRT dati at naluklo ka dyan. That is the misfortune of this government. At least, yung ama niya ni Pangulong Marcos, he was able to recruit the brightest and the best. Magagaling ang gabinete niyan. Ito, puro puwet. Sinong mga gabinete nito? Yung malaki ang na i-contribute na mga pera noong kampanya. Yun ang kinuha niya. Yung si Laurel sa DA. Malaki kontribusyon yan. Ang dami, di ba? May mga contractors pa nga nag-contribute. Di ba? May mga presidential advisors. Ginawang yung full-pledged member ng gabinete na may portfolio. Hindi yung portfolio, lalagyan na ng pera. Sabihin na may portfolio, line agency, halimbawa, education or trade and industry, yan yung mga may portfolio. Kasi merong cabinet member kuno-kuno with the rank of secretary, kung wala namang makasilbi. Parang Consuelo de Bobo. Katulad kay Larry Gadon. Hindi ko sinasabing bobo si Gadon, ha? Oo. Yung term ng Consuelo de Bobo ay matagal na pong term yan. Pero siya, Consuelo de Bibo. Yan. Oo, bakit? Bibo.
Bakit bibo? Mahilig sa hotdog. Di ba yung mga hotdog na masarap? Bibo yun. Uy, baka ma-misinterpret yung ni Larry. Murahin ka noon, ha? Hindi, mabait. Oo. Kaibigan ko yun. Oo. Bibo. Basta kasabihin mo, mahilig matalino. sa hotdog. Baka kung anong isipin niya na Hindi, ini-insinuate mo. What are you insinuating? Sabihin ni Larry ka doon. No, sir. No, sir. What I mean, pangalan kaya yun ang hotdog, bibo. Ay, ang dami-dami ng hotdog. May Pure Foods, may CDO. Ba't Oy. naman bibo pa yung napili mong hotdog naman? paborito ko Ikaw yun, may bibo pinahihiwatig ka. Ikaw naman walang ganyan na naman. Sorry, sir. Maaring Hindi. huwag mo namang ginaganyan si Larry ka doon. Maaring walang silbi yung tao. Kasi poverty alleviation. Pero tuloy-tuloy ang hirap ng tao. Pero huwag mo namang sinasabing kung ano-anong mahilig sa Sabi hotdog. na, Tony, pinapalaki mo, bibo. Eh baka nga malalaki gusto niyang hotdog. Ano ba yan? Tandaan ko tuloy yung guest natin, maskulados eh. Oh. Yung Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Ay, Kaya mo ba to? Ay, sorry guys. Hindi. Kasi mga words na naririnig sa mga bata. Oh, anyway, ikita Sorry mo naman po. hindi kasi naabutan ng mga kasalukuyang henerasyon at a Opo. few generations before the present one. Hindi nila alam kung gaano kagaling ang gabinete ni Pangulong Marcos. Nandyan si Bong Tangco for Agriculture, local government, si Ronyo. Opo. Mga eksperto ito. Solicitor General Estelito Mendoza, di ba? Ayan, magaling Oo. mag-ballroom yan. Oo, si dati. Ngayon, hindi na. Ay, hindi na, patay na. Oo, kasi mahirap. Ikaw talaga. Yung Defense, Enrile, di ba? Yes. Puno. Ricardo Puno. Oh, yes. Opo. Justice, ang gagaling. Puno. Prime Minister, Opo. si Cesar Virata, ang gagaling. Even yung mga justices na na-appoint noon, Oh. magagaling. At yung sinasabi nilang ng panahon ni Marcos biased, hindi naman, parehas. Wag lang siyempre ito prangkahan. Opo. Wag lang si Marcos ang kalaban mo. Talo ka na talaga. yayari ka Pero talaga. all things being equal, Aha. parehas ang Korte Suprema noon. Opo. Ngayon naman, parehas din naman. Pero Okay. ibig sabihin, kasi sinisiraan nila noon na lahat daw hawak ni Marcos. Hindi po. Nagpa-practice na ang tatay ko nung panahon ni Marcos. Naabutan ko naman yung panahon ni Marcos. Kasi College of Law na ako nung napalitan si Marcos nung umalis. Opo. Maayos ang Korte Suprema at magagaling ang mga justices. Ay, mas magaling ngayon, attorney. Hindi, magagaling din naman. Ibig sabihin, hindi. Kaya lang naman sinasabi kong parehas at magaling nung panahon ni Marcos kasi binabatikos nila ang mga institusyon noon. Opo. Maayos. Kahit ang batasan noon, maayos. Mas maayos di hamak ang batasan pambansa noon Noon. kesa yung House of Representatives ngayon. Hindi, ngayon kasi may sariling batas na, kaya magaling. Katulad nito I am willing to say, kasi naabutan ko, noong panahon ni Cory, doon lamang lumabas yung mga bonus-bonus ng mga mambabata sa ilalim ng liderato ni Speaker Ramon Mitra. Binigyan nila yung sarili nila noong 1990s ba yun? 1990s. Okay. Okay, nagbigay sila sa sarili nila ng tig 100,000 na bonus. Nabuking ito. Nagaling iskandalo. Kami po ng Cavite Bay Breakfast Club, yung isang civic group na kinabibilangan ko noon, Opo. ang nagdemanda para i-invalidate yung 100,000 na bonus. Sabi namin, that is against the Constitution kasi 100,000. ang sweldo ng isang miyembro ng mababang kapulungan ay nasa konstitusyon, hindi pwedeng taasan. Oo, hindi pwedeng taasan habang sila ay nakaupo. Ayun. At eto, para sabihin ko sa ang contrast, even yung House of Representatives noong panahon ni Cory, Opo. panahon ng ibang mga dating presidente, Opo. nung nabuking, isinoli nila. Doon lang na binalik. Yung binubuking ba ni Leviste, ni Congressman Leviste ngayon, na binigyan nila ang sarili nila ng bonus over and above dun sa sweldo ng mga 300,000 a month. Hindi man lang sila nagsasalita. Yun unconstitutional yun Hindi mo pwedeng bigyan ng sarili mo ng bonus. Ang tawag noon nung panahong yun, hindi na naabutan ng present generation. Ang tawag doon ng media noon, hocus bonus. Hocus bonus. Kasi bigla na lang, binigyan nila ang sarili nila ng bonus. Pero, nung nabuking, napahiya sila, ay
binalik nila. Oh, Hindi katulad yeah. ngayon. Sounds like hocus picus. Yun ba Ayun, yun? para no, hindi, yun naman panahon ni Erap yun. Okay. Yung sinasabi niyang hocus picus. Okay. Kung bakit nanalo si Noynoy Aquino. Pero lumang So, ibig sabihin, Oo. magic po. magic. Parang ngayon, magic, ano? Lahat magic. Eto, hindi ko maintindihan, ha? Kung bakit lahat ng ahensya ng gobyerno, including the supposedly independent Opo. na ombudsman, ay pinagtutulungan si Congressman Leviste. Akala ko ba independent? At saka, what is the business of a mere assistant ombudsman? Isang abogadong kulang sa pansin. Na hindi naman kilala. O napaswerte lang, napadikit kay Ombudsman Remulla. Bakit nagsasalita siya tungkol sa issue na maaari o pending before the Ombudsman? Diba sinasabi nila, kine-question daw nila si Leviste, bakit partial? Ano ngayon kung partial? Palibasa nga, puro lightweight na mga abogado ang nandoon na kasama ni Remulla. Hindi ko sinasabing lightweight na mga abogado sa ombudsman. Magagaling po yan, lalo na yung mga karir. Kaso nyo, binaboy na ang institusyon ng ombudsman, unang-una nga sa pagpipilit sa isang obviously political na appointee. When I say political, natin politiko, alam naman nating tuta ng Malacanang at inilagay lamang dyan unang-una para usigin yung mga kalaban ng Marcos administration at protektahan ang Marcos administration pagtapos na ang termino ng Pangulong Marcos. Obvious yan. Huwag mong sasabihin sa akin hindi. You will never convince me and the majority of the people kung sino ka mang apologist na pinaka-deserving si Remulla. Deserving dahil sa pagkatuta ay wala nang tatalo sa taong ito. Grabe. Yun, deserving siya sa ganong pagkakataon, sa ganong criterion. Pero sa ibang criteria, kamote. Anyway, bakit assistant ombudsman ka, dapat tahimik ka eh. Bakit nakikisaw-saw siya sa issue, ha? Sinabi ni Leviste, November pa daw pinakita niya sa ombudsman. Sasabihin nitong assistant ombudsman, hindi. Partial lang. Partial o total. Sabihin mo na, okay. Bakit hindi pa rin kayo kumikilos kung partial? Yun. Pwede nga anonymous tip sa inyo eh. Pwede nga news report lang, pwede na kayo mag-imbestiga. Pwede nga on your own. Anong ginagawa nyo in the meantime, na sumasahod kayo dyan, na November 18, mag-Enero na po, Enero na bukas, ano pang ginagawa nyo dyan sa impormasyon? Sa halip na may pagtalo kayo sa mga informants, gawin nyo trabaho nyo. But of course, hindi nyo gagawin yan, hindi nyo aaksyonan yan sapagkat mai-implicate yung mga kaalyado ng amo ninyong si Marcos sa gobyerno at baka pati si Ginoong Marcos mismo ay ma-implicate at may sinasabi pa, hindi ko sinasabing totoo lahat ng to nababasa ko, may sinasabi pang pati ang First Lady ay may insertion, ay baka ayaw nyo imbestigahan yan, di ba? Bakit nyo imbestigahan yan? Pupusta ako, walang mangyayari dyan. Wala na. Yung November 18 lamang, kung gustong dakdak ng dakdak, nitong tagapagsalitang galing sa dinala lang naman dyan para may dumaldal sa ombudsman na galing sa DOJ, kung gusto mo magsalita, sana noong pang November 18, sinabi mo na, may partial ditong sinumite ang isang congressman. Aaksyonan po namin ito. Yun ang daldal na may kabuluhan. Ayun. Hindi yung nakikipagtalo ka sa halip na ikaw ay nagtatrabaho, tinuumpisan nyo na investigasyon, kahit partial, at least umuusad. Di naman kailangan kompleto insertion yan eh. May galaw. Pwede naman piecemeal yan eh. Kasi listahan yan. Halimbawa, may listahan ako ng 20 bagay na bibiling ko sa tindahan sa kanto, mantika, di ba, bawang, sibuyas. Sabi ng nanay ko, ito muna, sige. Bilhin mo na muna yan, mamaya ko na iisipin kung ano pang kailangan. Bilhin mo na. Ayun. Kailangan mo bang yung 10 malaman mo para bumili ka? Lalo na kung malapit lang naman yung tindahan. No. Bilhin mo na muna, at least may nagawa ka na.
Ganun yun. Nabawasan na yung gagawin Oo, mo. yes. Oh my eto God. wala eh. Magsasalita lang sila kasi naiipit na sila at para nakikita kasi nila, yun din ang sinasabi. Ito ha, obserbahan nyo mga kababayan. Eto, tingnan ninyo ang ombudsman. Umpisa noong na-appoint si Remulla na ombudsman. At tingnan nyo, hanggang next year, tingnan nyo mga sasabihin ng ombudsman. Kung anong sasabihin ng palasyo, yun ang sasabihin ng ombudsman. Tingnan nyo. Pustahan tayo. Grabe, no? Ano lang yun ha, yung figure of speech lang yun kasi bawal sa atin na pumusta. So, pustahan tayo. Yan ang gagawin. Kung anong gustong mangyari ng Malacanang, yan ang gagawin ng ombudsman. Subaybayan ninyo yan. Sigurado yan. Pag nangyari yun, Ay wala nang independence nga. Yan ang sinasabi ko. Kapag ang ombudsman ay utang niya sa Pangulo ang kanyang pagka-ombudsman, hindi lamang dahil lang nasa Pangulo ang power of appointment, lahat naman ng taong appointed, ina-appoint ng presidente. Opo. Yan may mga nakipag-argumento sa akin, sino mag-appoint? ayun. Hindi po yung appointment, naintindihan ko po yun. Hindi nga kayo abogado, di nyo nga pinag-aralan yan. Titira kayo ng titira Tama. Siyempre, the power of appointment belongs or is vested unto the President. Siya yung Chief Executive Walang may power na mag-appoint unless may mga heads of agencies katulad Opo. ng Chief Justice ng Supreme Court. Siya nag-appoint ng Clerk of Court, Court Administrator, etc., etc., etc. Okay. Siyempre, pero as a general rule, ang Pangulo nag-appoint. Ngunit kaya nga may mga safeguards, may Judicial and Bar Council, may listahan, mamimili siya roon. Pero kung ang Pangulo mismo, ang kitang-kita mo ang kamay ng Malacanang na pinilipit nila na ordinarily hindi dapat qualified si Remulla dahil may mga kaso. At tao niya di ba dapat impartial. Opo. Tao niya galing sa gabinete niya, ang dami-dami doon sa listahan Correct. na maaayos. Yung mga Si totoong Justice Michael justice. Musngi. Oo, ang dami. Mga maestrado, di ba? Yun lang. Bakit yun ang i-appoint mo? At hindi lang yun ang i-appoint mo, okay na sana eh. Wala na sana tayo masasabi kung lahat yun qualified. Yun lang. Bago in-appoint mo siya, prerogative mo yan. Di ba? Ah. Pero, kung sa listahan ng mga qualified, may isang hindi qualified Opo. at pinilit mong maging qualified kasi yun ang gustong ma-appoint sa kadahilan ng alam naman nating lahat, kamote yun. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin maganda yung appointment na yun. Hindi mo pwedeng sabihin na si Boying Remulla ay magiging independent at impartial. BS yan. Never. Pag naniwala ka na unbiased at unprejudiced si Remulla, meron akong tulay na gustong ibenta sa iyo malapit sa Malacanang. Mura lang. Magkano? Yun ang sinasabi ko.